Gio, POV. Paggising ko yayakapin ko na sana si Ana, pero wala akong makapa ni kahit na ano. Kaya agad akong bumangon. Hinanap sa CR pero wala rin. Nagmadali akong maligo at nag-ayos saking sarili. Pagkatapos ay bumaba ako para hanapin siya. 8:00 na pala ng umaga. Lisa, nasaan si Ana? Nasa likod po sir, nagdidilig ng mga halaman. Pumunta naman ako sa likod para makita siya. Umuwi ka ba kagabi? Kayo pala sir. Good morning po. I said umuwi ka ba? Bakit hindi mo ako ginising para ako ang naghatid sa'yo? O di kaya dapat hindi ka na umuwi? Alam mo namang delikado. Okay lang po sir. Huwag na po kayong mag-alala. Wala naman po may nangyari sakin, at isa pa hindi niyo po ako obligasyon. Kahit mahinhin ang kanyang pananalita, alam kong may problema siya, at may gustong ipahiwatig. Obligasyon kita dahil ano po sir? Dahil, hindi na natuloy ang sasabihin ni Ana, dahil may nagsalita sa likod ko. Walang iba kundi si Lucas. Dude, tinatawagan kita kahapon kaso di ka naman sumasagot, at wala ka rin sa opisina mo. Kaya pumunta ako dito to check on you. Oh by the way for you Ana, kumusta ka? Sabay abot ng bulaklak kay Ana, na tinanggap niya na walang pag-alinlangan. Sorry bro, nagkasakit kasi ako, pero ngayon okay na at papasok na ako. Kaya pala, siya nga pala Ana, can I ask you a date later matapos ang trabaho mo? Kahit gabi ka pa matapos okay lang, maghihintay ako. Sige ba Lucas? Maaga naman ako matatapos. That's great. Sunduin na lang kita mamaya dito. Are you done Lucas? Sige na. Umalis ka na. Doon na lang tayo mag-usap sa opisina. Paalis na rin ako. Pagtataboy ko sa kanya. Kay aga-aga mang inis. Teka lang, di pa ako tapos. Just leave Lucas. Madami pang gagawin si Ana. Fine. Take it easy dude. Sabay wagayway ng kanyang dalawang kamay. Balik na lang ako mamaya Ana. See you later sweetie. Sabay kindat kay Ana. Alis na ako dude. Ikaw na nga ang binibisita. Biro at tapik niya sa braso ko habang ngumingisi. Huwag ako Lucas. Alam ko naman iba ang pinunta mo dito. Sige na lumayas ka na nga. Sa office na lang tayo magkita. Ilang segundo ang tinahimik naming dalawa. Tatalikod na sana si Ana, kaya hinawakan ko siya sa braso. Hey young lady, may date pala kayo mamaya. Kahit kailan talaga magaling mang timing si Lucas. Ano naman sayo? Wala kang pakialam sir. Kahit sino pwede kong i-date. Labas ka na dun. Yumigting ang pangako. At ang kamay ko gusto kong suntukin si Lucas. Don't you dare sumama kay Lucas. Or else. Ano po sir? Sige sabihin niyo po. Never mind. Bye. Hindi na ako sumagot and I turned away. Hindi ako mataranta hanggang makarating ako sa opisina. Iniisip ko kasi ang mangyayaring date nila mamaya. Hello. Papuntahin mo dito si Ana ngayon sa opisina ko. Kung dapat kalad ka rin mo. Just do what I say kung ayaw mong mawalan ng trabaho. Tignan lang natin kung matutuloy pa ang date nyo. That man. Palakad-lakad ako sa loob habang hinihintay siya. Iniisip kong sumama ba ito. Ilang oras ang paghihintay ko, at dumating na si Ana. Alam ko, sa hitsura pa lang ay gusto na itong magtanong, kung bakit pinapunta ko siya. Sir Gio, bakit niyo po ako pinapunta ulit dito? You know that Ana, you can stay here hanggang sa makauwi ako. Pero sir, may mga gawain pa po ako, at madaming tatapusin. Kaya kung pwede lang po babalik na po ako sa mansyon. No, you stay here. Tatawagan ko na lang sila manang, sila na ang gagawa ng mga trabaho mo. Pero sir, don't mind them Ana. Ako ang amo mo kaya susunod ka sa utos ko. Alam kong nagulat siya sa pagtaas ng boses ko. I hate Lucas and I hate you Ana. Talaga bang sasama ka talaga kay Lucas mamaya? Hindi porket amo ko kayo susunod na lang ako basta-basta. Lalo pa may mga tungkulin ako na dapat gawin. At ayaw kong iba ang gagawa. Ayoko maging abuso sir. Pinapasahod niyo po ako ng tama, at dapat lang gawin ko din ng maayos ang trabaho ko. Pasensya na po sir. Aalis na po ako, tatalikod na siya, pero hinaglit ko ang braso niya na nagpadaing sa kanya. Sir ano ba? Nasasaktan ako. Hinalik-halikan ko siya sa kanyang leeg at labi. Di ko mapigilan. Gusto ko siyang parusahan ngayon.
Talaga bang atat ka nang matapos ang trabaho mo, at para makipaglandian kay Lucas? Tell me, sawa ka na ba sakin? Isang sampal ang ginawa ni Ana sakin. Tinitigan ko siya ng masama. At nagmamadali itong lumabas sa opisina. Hindi niya alam na sinundan ko siya. Ana please. Look, I'm sorry babe. Sorry na dala lang ako sa galit. Hindi ito nagsalita at kumibo. Alam kong nabigla siya sa ginawa ko. Ang gusto ko lang naman ay hindi siya sumama kay Lucas mamaya. Okay fine. Ihahatid na lang kita. I'm sorry. Huwag na po sir. Sasakay na lang po ako. Salamat na lang po. At please lang po hayaan niyo na po ako. Wala na akong nagawa habang pinapanood ko ang paglalakad niya paalis. Hindi na ako nagpumilit pa, at baka mas magalit pa siya sakin, at hindi na ako kausapin pa. Hello, nandito siya sa ibaba. Fetch her. Bagsak ang katawan nang bumalik ako sa opisina ko, habang himas-himas ko ang noo ko. Ilang minuto lang may kumatok at pumasok. Di ba sabi ko kahit sino ang bumisita huwag mong. Iho, mainit yata ang ulo mo. May nangyari ba? Umayos ka agad ako nang makita si Papa. Kayo pala pa. Wala. Don't mind me. Stress lang sa trabaho. Mukha nga, may bumabagabag ba sa iyo anak? Wala naman dad. Bakit niyo po natanong? Wala naman. Anyway, kamusta na pala ang pinapagawa ko sa'yo? Naayos mo na ba? Akala ko madali mong maaayos ang pagpapaalis ng mga tao sa lugar na yon. Tell me son, may kailangan ba akong malaman? Wala naman dad. Medyo busy lang talaga at hindi ko nabigyan ng pansin ang barangay na yon. At besides kasama ko naman si Lucas sa project na yan. Siya minsan ang pinapadala ko doon. Bakit niyo po natanong dad? Anyway, kailan po kayo nakabalik ng Pinas? Pag-iiba ko sa usapan, naaalala ko kasi si Ana. Alam kong masasaktan si Ana. Pag nalaman niya kami ang nagmamay-ari ng lupang tinirikan ng barangay sitio, at baka kamuhian ako ni Ana sa mga pagpapaalis ng mga tao sa barangay nila. Kahapon lang, magtatagal ako dito ng ilang buwan. Kaya gusto ko habang nandito pa ako magawa muna ang pinapagawa ko. Okay dad, makakaasa kayo. Simula nang mag-retiro si dad, ay namalagi na siya sa ibang bansa. Pumupunta lang siya ng Pinas kung may mga kailangan tapusin parte sa kumpanya. Paano aalis na ako? At may pupuntahan pa ako. Sige po dad. Napabuntong hininga na lang ako ng tuluyan, nawala sa paningin ang ama ko. Isa din ito sa problema ko. Ang malaman niya at kung ano ang iisipin niya. Ana POV. Nakakainis. Hindi sa lahat ay siya ang palaging nasusunod. Porke may nangyari na naman sa amin pwede na niya akong kontrolin. Sablay ka naman kasi Ana. Hindi mo nga alam kung anong meron sa inyo, pero ito ka bam ibigay agad. Siguro ganito talaga pagmahal mo. Himutok ko sa aking isip. Ana, pasok ka na. Okay ka lang ba? Bakit parang balisa ka at namumutla? Hinawakan ko ang mukha ko at labi ko sa sinabi ni Kuya Robert. Wala po, napagod lang po sa kakalakad. Ang taas po kasi ng building ni Sir. Sira kasi yung elevator, kaya gumamit ako ng hagdanan. Nako Ana, mga pagdadahilan mo. Baka mamaya magtanong yan kay Sir. Ganoon ba? Maiba ako, sasama ka ba sa darating na linggo? Oo nga pala, fiesta kina Lisa at Nay Norma. Opo, sasama po ako. Excited na nga po ako. Si Sir Gio kaya sasama ba yun? Bakit naman ni Kuya tinatanong sakin? Wala akong pakialam kung sasama siya o hindi. Ewan ko po, malay ko sa kanya. At parang wala naman yun alam sa mga ganoon. Kaya hindi yun sasama panigurado. Totoo naman talaga. At mabuti pang hindi siya sumama, para walang matang nakabantay sakin. Pagkadating namin sa mansyon, nagtaka naman sina Lisa at Nay Norma. Nagdahilan na lang ako na pumasok ang sekretarya niya, kaya wala pang dahilan para magtagal ako sa opisina niya. Nag-aayos ako ngayon ng mga halaman sa hardin ni Sir. Unang pagtrabaho ko pa lang dito, hindi ko nalinubayan ang pag-aalaga ng mga pananim sa mansyon, kaya hindi na rin si Nay Norma bumibili ng mga bulaklak para ilagay sa altar. Mas umaliwalas at nabuhay daw ang mansyon, sabi nga nila Nay Norma nang dumating ako. Hoy! Ang lalim naman ng iniisip mo. Share your blessing naman dyan. Ito naman si Lisa palaging nanggugulat. Parang kabute na sulpot lang ng sulpot kagaya ni Lucas.
Speaking of Lucas, sasama kaya ako sa kanya mamaya. Hay naku, bahala na. Ikaw ginugulat mo ako. Kasi ang lalim ng iniisip mo. Ano ba kasi ang iniisip mo? Ay, hulaan ko kung sino. Anong sinong pinagsasabi neto? Mabatukan nga ng isa. Isa lang please. Anong sino ka dyan? Isa pa, kailan ka pa naging manghuhula, kung makasino ka dyan? Halata naman kasi. Kaya share muna sakin. Alam mo kasi kahit hindi mo sabihin, alam ko kung sino ang iniisip mo. Isa pa, nandito lang ako handang makinig. Kung nababahala ka tungkol sa inyo ni Sir Gio, huwag kang mag-alala. Alam naman namin na may ano kayo ni Sir. Yung ano, alam mo na yun. Sabay tawa ni Lisa na parang kinikilig pa talaga ang bruha. Please, isang batok lang sa kaibigang baliw. Anong sinasabi mo? Tignan mo, uutol-utol ka dyan. Alam namin na baka iniisip mo na masama ang iniisip namin sa'yo. Hindi ganun yun. Masaya nga si Nay Norma, kasi simula nang dumating ka dito sa mansyon, ay medyo nag-iba na daw si Sir Gio. Hindi na siya yung amo na ang sungit-sungit palagi. Lalo na pag may katawagan sa telepono, halos sirain ang telepono at panay si Santi. Dahil yan sa'yo, Ana, nagbago siya. Wala na akong masabi kay Lisa, natameme ako sa mga sinabi niya. Halos hawakan ko na lang ang pisngi ko, dahil sa kaba at takot, kung ano ang nararamdaman ko. Pasensya ka na, Lisa ha, kung hindi man ako masyadong nagkwento sa'yo, lalo na sa inyo ni Nay Norma. Kita mo naman, di ba wala pang kasiguraduhan kung ano ang meron sa amin. Ang alam ko lang pagkasama ko siya, at nakikita na papanatag na ako. Masaya ako. Ano ka ba? Okay lang yan. Ayaw naman namin pangunahan ka. Pero Ana, tandaan mo, nandito lang kami handang makinig sa'yo. At speaking of wala pang linaw sa inyo, bakit hindi mo kaya sungitan si Sir, pag selusan mo kaya? Alam kong mahal ka na niya ni Sir. Di lang masabi sa'yo. Kaya mamaya sumama ka na kay Lucas. Wala namang mali sa pagsama. At isa pa, gaya nga ng sabi mo, wala pang linaw sa inyo. Ikaw ha, pero bakit alam mo may lakad kami? Kabute talaga si Lisa. Certified kabute. Kasi naman, baka isipin mo ang chismosa ko. Pasensya ka na, Ana. Narinig ko lang ang pagtatalo niyo ni Sir. Tignan mo nga naman, kabute talaga. Pero kung narinig niya, sobrang nakakahiya. Dinig niya lahat ng sinabi ko at away namin. Oh, relax ka lang. Lumabas naman kaagad sa kabilang linya ko, ang mga narinig ko. Sabay wagayway ng kanyang kamay sakin. Natawa na lang ako sa kanyang pinakita. Sige na, labas na kayo. Enjoy ka lang muna. Hayaan mo na yan si Sir. Bahala siya magalit para makita mo talaga kung ano ka ba talaga sa kanya. Kung anong meron sa inyo. Sa bagay, yan nga rin ang iniisip ko kanina pa. Sige Lisa, bahala na mamaya. At madami pa ang gagawin ko. Salamat talaga sa pag-intindi, Lisa. Ano ka ba? Ikaw pa. Sige na, at para matapos ka na dyan, at makauwi ka ng maaga para sa date nyo mamaya. Babash. At may tatapusin pa ako sa kabila. Tuluyan nang nagpaalam sakin si Lisa. Halos mawalan ako ng hininga sa mga sinabi ni Lisa. Pero kahit papano ay gone din ang loob ko sa mga sinabi niya. Di ko na maalayan, magdidilim na pala. At himala wala pa si Sir. Buti na lang yan para hindi kami magkaabutan. Ewan ko, pero naiinis ako sa kanya sa ginawa niya kanina. Oh iha, bukas muna yan ipagpatuloy at magdidilim na. At saka nandoon si Lucas sa labas naghihintay sa'yo. Mukhang nagmamadali yata sa lakad nyo. Heto na siya. Buti na lang at wala pa si Sir, malamang masama na naman yun tumingin pag nagkataon. Sige po, Nay Norma. Salamat po. Bukas ko na lang po ito tapusin. Mas mabuti na ito para hindi kami magkaabot ni Sir, at maging tigre na naman yun. Nako, batang ito. Oo naman. Hindi naman yan pinapadali. Hala na, at baka gabihin pa kayo sa lakad nyo. Sige po. Alis na po ako. Pakisabi na lang kay Lisa, Nay. Salamat po. Sa wakas makakapahinga na ako. Kanina pa kasi ako kinakabahan. Buti na lang at wala pa siya. Paglabas ko ng mansyon, tama nga si Nay Norma, hindi talaga siya pumasok. Ito talaga si Lucas. Siguro kung si Lucas lang ang unang nakilala ko, malamang mai-inlove ako sa kanya. Kaso itong puso ko, kahit anong dekta ko kay Sir Gio, talaga titibok. For you. Inabot niya sakin ang bulaklak, at sabay halik sa pisngi. Gosh! Amoy pawis ako. Nakakahiya.
Salamat Lucas, nag-abala ka pa. Siya nga pala, saan ba tayo pupunta? Ikaw, saan ba ang gusto mo? Kahit saan gusto mo, okay lang sakin. Kahit saan na lang. Ikaw na ang bahala Lucas. Ang importante naman kasi sakin ay ang makaalis ng maaga dito sa mansyon. Baka kasi mabutan pa kami ni Sir. Pag nagkataon, tigre na naman. Okay, shall we? Sabay lahad niya ng kanyang kamay. Thank you. Habang nasa biyahe kami, panay ang tingin ni Lucas sakin. Mas naiilang tuloy ako sa mga titig niya. Hindi ako sanay sa ganyang titig, lalo pat kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. May dumi ba sa mukha ko? Pasensya ka na ha. Ang bilis mo kasi dumating, hindi tuloy ako nakapag-ayos. At amoy pawis din. Nakakahiya talaga. Wala naman. Ang ganda mo lang. At isa pa, kahit hindi ka mag-ayos ay maganda ka pa rin. Actually, sinadya ko talagang pumunta ng maaga, para hindi tayo maabutan ni Gio. I'm sure hindi ka nun papayagan. Kaya pala, bakit naman? Alam ko na mga galawan ni Gio. Lalo na sayo. He's so possessive to you. You know. Possessive. Ang alam ko nangyayari lang naman yan sa mga magsyota o asawa. Pero saming dalawa ni Sir. Malabong mangyari. Ay ewan. Basta ang alam ko palagi naman yun masungit. Ewan ko dun sa taong yun. Pinaglihi sa sama ng loob. Sabay takip ko sa baba kong madaldal. Malakas siyang tumawa, kaya ngumiti na rin ako. I have an idea. Doon na lang tayo kumain sa restaurant namin. May restaurant ka. Bukod pa pala sa company nyo ni Gio, may iba ka pa palang pinagkakaabalahan. Not totally sakin. Family restaurant namin. But soon gusto kong magkaroon ng sariling restaurant. Cooking is my passion. Sadyang di lang pinalad. Mas pinag-focus ako ng magulang ko sa company nila Gio. My family has share sa company nila Gio. Kaya nagtutulungan kami ni Gio dahil pinaghirapan ng magulang namin ang company na iyan. Sa mga nalaman ko, mas nagutom tuloy ako. Sana lahat ng tao kagaya nila mayayaman. We're here. Wait, di ko na malayan, nandito na pala kami, sa sinasabi ni Lucas na family restaurant nila. Sa labas palang mukhang mamahalin na, at masasarap ang mga pagkain. Naku Lucas, huwag mo nga akong sanayin sa mga the moves mo. Kaya ko naman lumabas mag-isa. Bakit nai-inlove ka na ba sakin? Loko, hindi lang ako sanay. Biro lang, alam ko naman nilalaman dyan. Turo niya sa dibdib ko. Na ikinapula ng pisngi ko. Bahala ka dyan. Kaya na nga at gutom na ako. Paghihila ko sa kanya. Kung makahila naman, parang may ibabayad naman ako. Good evening sir. This way sir. Habang naglalakad kami, pinagtitinginan kami ng mga ilang staff at mga kumakain sa restaurant, na halatang mga mayayaman. Habang hawak-hawak ang kaliwang kamay ko, ay napapatingin lahat ng mga babae sakin. Feeling ko bibitayin ako sa mga titig nila. Diyos ko po. Hey, are you alright? Nanlalamig yata ang mga kamay mo. Paano hindi lalamig yan? E tignan mo nga naman, lahat yata ng tao dito sa atin nakatitig, lalo na sa kamay mo na nakahawak sakin. Bulong ko sa kanya. Don't mind them. Hindi lang sila sanay na makita akong may kasamang magandang babae. And besides, mababait ang mga staff dito sa restaurant. You're the first. You're the first. Paglilinaw ko sa sinabi niya sakin. Yep, ikaw pa lang ang dinala ko na babae dito sa restaurant namin, except for my mom, sabay kindat niya at ngiti. Ah, ganun pala kung makatitig sila sakin. Nakarating na kami sa paroroonan namin, at pinaghila ako ni Lucas ng upuan. Thank you. May ba ako, sa gwapo mong yan? Lucas, huwag mong sabihin ni isa wala kang naging girlfriend. Na hindi mo madadala dito. Seriously, wala nga. Tumawa siya ng kaunti. Wala akong naging girlfriend na seryoso. At dinala dito sa restaurant namin. Mga special lang na tao ang dinadala ko dito. Like you. Heto na naman si Lucas. Minsan hindi ko alam kung anong isasagot ko sa mga sinasabi niya minsan. Ayan ka na naman Lucas. Alam mo naman di ba? Alright. Alam ko naman, pero totoo, you're special to me. Kahit as friends lang. Buti na lang at may lumapit na sa amin na waiter, para maputol ang pinag-uusapan namin. Lucas, ikaw na ang bahala sa order. Hindi naman kasi ako pamilyar sa mga pagkain dito. Sure, ako na ang bahala. I'm sure you'll love it.
Habang kumakain kami madami ang napag-usapan namin. Yung iba sa family ni Lucas, kung paano nagsimula ang family restaurant nila. Yung iba about naman sa family ko, lalo na kung paano kami nawalan ng mga magulang. Matapos naming kumain, ay nagyaya na akong umuwi para makapagpahinga na si Lucas at lalo na ako. Dito na lang Lucas. You sure? Saan ba ang bahay nyo? Para may hatid kita mismo sa tapat ng bahay nyo. Ano ka ba? Okay lang. Dito na lang ako. At isa pa iniiwasan ko ang mga chismis sa amin. Pag nakita nila akong nakasakay sa magarang sasakyan. Tiyak bukas na bukas ako ang headline sa amin. Pagbibiro ko sa kanya na ikinatawa na lang niya. Ganun ba? O sige basta mag-iingat ka ha. Text me when you already got home. Okay. Oo Lucas. Salamat ulit sa treat. Nah, it's nothing. Ako dapat ang magpasalamat. Thank you. Sige na Lucas umalis ka na. Anong oras na para makapagpahinga ka na? Sige. Bye Ana. See you around. Isang halik ang ginawad niya sa pinggi ko. Pagkapasok ni Lucas ng sasakyan, hinintay ko muna makaalis siya bago ako naglakad pauwi. Pagdating ko sa bahay ay tulog na ang mga kapatid ko. Hindi ko na sila ginising. Pagkatapos ko magpalit ng damit ay natulog na rin ako.